Good morning Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mabagpalang araw sa ating lahat sa mangsulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa makabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At ang importante makabayan ay hindi tayo mawalan ng pag-asa at sa mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay ng mga totoo at preskong balita na galing sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat. Mga kabayan, pasensya po kahapon kasi wala si Sir Ivan. Nagloko ang aking internet. At saka marami rin po akong tinapos po na project mga kabayan. So, even na rest day ko kahapon, Friday, pero nagka-problema kasi meron akong tinapos po na project. So, pasensya. Well, anyways, i-greet natin po yung mga nag-celebrate ng kanilang birthday kahapon. I-greet natin ang happy birthday si Winston Dantes and Russell. Sabi niya, may solar eclipse daw ngayon or kahapon mga kabayan. Yes, nagkaroon po ng annular solar eclipse kahapon. So, tinignan ko kahapon mga kabayan, nag-try ako, naghanap ako sa labas ng yung parang dark glass makabayan, yung bottle po ng katulad po ng toyo, wala akong makita. Saka pati rin po yung kahit x-ray film, pwede kasi yung magamit makabayan. Ang problema, sad to say, wala akong nakita. So pag ganun lang ako, pero hindi ko nakita yung solar eclipse makabayan. Pero doon po sa Facebook, marami kong nakita nag-post po. So kahapon, nagkaroon ng annular solar eclipse. Again, happy birthday kay Sir Winston Dantes and Russell. At saka i-greet po natin at saka i-congratulate natin mga kabayan ng 34th wedding anniversary kay Aurora Mercado and Willie Mercado na nandyan sa Mangaldan, Pangasinan. Congratulations! At mga kabayan, isa po sa pag-usapan ngayong araw. Alam nyo, meron kasing kumunta kay Sir Ivan. Nagbigay sa atin ng information tungkol dito kay Mario or aka Mar Balbuena ng Manibela Makabayan. Nakakagulat po. Itong nag-reach out kay Sir Ivan, nagbigay sa atin ng information sa ating puting ahas. Akala nila sita lang merong puting ahas ha. Alam nyo Makabayan, magugulat kayo kung sino itong nagkontak kay Sir Ivan. Well, isang hit lang po, pero I have to protect his identity kasi medyo yung sensitive pong information ang ibinigay sa akin makabayan. Kasi nga, itong si Mar Balbuena, nakasama niya kasi noon, nung hindi pa siya naging Pangulo ng Manibela Makabayan. So, kilala niya po at nakasama niya ito. So, ang ibibigay niya sa atin information, talagang legit ho ito. Itong nagbigay sa atin information, siya po ang isa sa tumulong, nagbigay po or nagpahiram po ng mga buses yung ginamit ni BBM at ni BP Sara during po sa election makabayan. Yes, siya po. Pero ayaw ko lang bagitin po yung pangalan. Pero it is really an honor na siya po ay kasama dito or kasama niyo po na laging nanood po Sir Ivan, lagi po nag-aantabay sa ating ibinabalita araw-araw. So again, sir, thank you so much. Mamaya basahin natin yung mga kabayan. Kasi alam niyo po, ito parang si Balbuena, meron talagang kabulastagan po na ginawa mga kabayan. Dito ko lang nalaman po na totoo po yung mga lumalabas na mga balita na itong si Balbuena ay talagang sangkot doon or kasama po dito sa mga leftist, yung mga salot ng lipunan ng mga kabayan. At dito ko rin nalaman kung bakit ito galit sa gobyerno natin. Kung bakit siniraan niya yung LTFRB at saka yung DOTR mga kababayan. Dito marilas natin sa ipapakita ko mamaya na informations. And so pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa pagsagot po ni Raul Manuel doon po sa, di ba, nagbigay na po ng listahan si BBM sa holidays and special non-working holidays for the next year. Kasi nga napaaga mga kababayan, di ba,
naalala ko yung listahan po sa holidays and special non-working holidays for the year 2023. 'Di ba? Ibinigay ho yan ni PBM last January 2023. Pero for the year 2024, nagbigay siya very early. October pa lang po sa very early. At marami itong umalma mga kabayan. Bakit? 'Di ba? Alam ho natin na hindi po isinama sa special non-working holidays yung EDSA People Power Revolution. Marami itong umiyak na mga pinklawan, lalong-lalo na ito pong si Raul Manuel Makabayan. Sabi niya, nagpalusot daw si PBM. Nagpalusot ba talaga? Gusto kong pitikin itong gonggong na ito, ang kanyang tinga Makabayan, at sasagutin ko ang kanyang mga birada dito kay PBM. Sa Makabayan, napapansin ko na po, si BBM ay unti-unti na itong nagbago. Saan nga part, Sir Ivan? Basta unti siya nagbago mga kabayan. Di ba lagi lang sinasabi noon na lalong-lalo na doon sa mga pinklawan o itong mga anti-Marcos o yung mga DDS po na mga rapid na mga DDS. Di ba sinasabi na si PBM ay weak leader, parang wala dang ginagawa dito kasi very soft daw si PBM at hindi marunong itong sumagot po ng siyempre yung mga tirada po na katulad kay FPRD, hindi po ganoon si PBM. Medyo ipinairal niya dito yung pagiging statesman mga kabayan. Pero napapansin nyo ba na unti-unti natin nakikita ito ang pagiging tigre ng Norte mga kabayan. Di ba? Sunod-sunod na po dito yung tungkol sa drogas na marami itong mga nasabat, bilyones mga kabayan, at tungkol dito sa kanyang pag-deport po ng mga membro ng Pugo, yung mga Pugo po na mga kabayan. Siya nga pala ay kung lalahatin po yung Pugo na masama mga kabayan. Kasi yung Pugo, grupo kasi yan, pero alam nyo, yung ibang grupo kasi ng Pugo, ginamit lang dito or kinonvert nila ang kanilang racket into masama kasi makabayan. Like for example po dyan sa Scam Hub. So yung mga, ito mga dineport nga na mga Chinese, ito po mga medyo may ukok po sa utang makabayan at saka gumawa kasi ng labag sa batas. So di ba ipinedeport po ni BBM? At alam nyo ba, meron mga nakasuhan dito na mga personalidad na talagang kilala makabayan at sunod-sunod na talaga ito. Example po sa mga smuggler at saka sa hoarder, talagang pinakasuhan niya dito at meron na pong nakulong makabayan. At ang nakatawa kasi dito, may nag-message si Sir Ivan or meron pong nag-comment sa atin doon sa how many vlogs ago na ba? I think 2 days vlogs ago. Sabi niya, di ba ibinalita natin dito na yung meron pong nakulong po na smuggler. Sabi po doon sa isang anti-Ivan at saka anti-Marcos po or anti-PBM, kulang pa daw. Kasi bakit hindi daw ikinulong dito si Martin Arneta at saka yung si Michael Mamakabayan nahawak daw ni Lisa Smugs. So doon pa lang sa kanyang sinabi na Lisa Smugs, dudang-duda na kagad si Sir Ivan kung saan galing ang kanyang informations. Mamaya, sasagutin natin yan. Pag-usapan po natin makabayan. Ito rin tungkol po sa meron kasing issue ang isang scam na merong senior citizen po na na-scam at saka bantay-bantay nga pala tayo mga senior citizen kasi meron pong mga sama po ng mga tao na kayo ang target dito na i-scam. Lalong-lalo na doon po sa mga senior citizen na wala pa pong partner or hindi pa in love mga kabayan. So bantay-bantay tayo. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumuro na lang bago po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And of course, before tayo mag-start po, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ng ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta natin mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makaabayan nating DDS all over the world. Harito na makaabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki testing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siya pala makabayan, don't forget to like our vlog always, okay? Please like our video. Bakit ko lagi sasabihin niya makabayan? Kasi sabi nila ng ibang mga vlogger, kapag sasabihin ko daw na please like our video, mag-glitter daw or
merong animation daw na mangyayari dyan sa ating like button. Totoo ba? Kapag sasabihin niya na please like our video, ay pakilike naman po mga kabayan. And also mga kabayan, siyempre i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok to sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, thank you so much. Siya pala mga kabayan, gusto ko lang pong i-clear dito, bakit ko daw binabanggit lagi yung DDS. Kasi hindi lang alam mga kabayan na before si Sir Ivan, DDS naman talaga ako. Kasi naniniwala po ako sa mga Duterte at naniniwala po ako sa mga Marcos mga kabayan. So silang dalawa po ang aking sinusuportahan dito. So of course, included po si Bibin Sara kasi Duterte sa mga kabayan. Pero nung panahon po ni FPRD, even though na hindi pa po ako napapakita dito sa akin channel, sinuportahan ko talaga ng buong puso si FPRD at ang mga Marcos mga kabayan. Kasi niwala ko na itong dalawang leader na to, sila ang dapat talaga namumuno po sa bansang Pilipinas. Even though magkaiba kasi ang kanilang mga kabayan, yung kanilang idea, ang kanilang leadership style, pero siyempre meron naman kasing ganyan everything is politics, ganun po ang politics mga kabayan. Pero pasensya mo Sir Ivan, alam ko marami dito ang dismayado po sa mga Duterte at marami rin po dito ang nakapasok sa atin na dismayado rin po sa mga kay PBBM or sa mga Marcos. Sabi nila, gusto daw nila pinaparisan po si PBBM mga kabayan. Yes, meron po. Ipapakita ko mamaya. Gusto nilang ipaparisan dito si PBBM at meron silang gustong ipapalit mga kabayan. Okay, so pag-usapan natin yan kasi nampisahan natin po yung tungkol sa Duterte at sa mga Marcos. For me kasi mga kabayan, pagpasensyahan nyo po na ayaw ko kasi na mag-away po itong mga Duterte at saka yung Marcos. Ayaw ko na mag-away yung mga Duterte po na mga vlogger at sa yung mga Marcos na vlogger. Ayaw na ayaw ko niyan. Bakit? Gusto ko talaga dito ng unity mga kabayan. Di ba? Of course, naniniwala talaga ako sa gusto po na ipahiwatig dito ni PBBM at saka ni BP Sara na dapat meron tayong unity. Kasi kapag walang unity mga kabayan, hindi talaga uunlad ang Pilipinas. Yes, totoo ho yan. Hindi po uunlad ang Pilipinas kapag si PBBM na po dito. Kailangan tayo ni PBBM mga kabayan at kailangan tayo ni BP Sara. Alam nyo, nagka-up-up kasi yung ibang utak ng mga ng mga kabayan natin dahil kasi dito sa mga personal interest na ibang mga vlogger, gusto nila na Duterte lang, ang iba naman gusto nila na mga Marcos lang, pero iba si Sir Ivan. Silang dalawa ang gusto ko mga kabayan. Alam nyo yung mga tumitira lagi dito sa mga Marcos, minsan wala na kasi sa hulog. Like for example, itong sila si Sasor Ganto Sasot, itong si Mark Lopez mga kabayan. Asa dito, tumitiran lang po si Malutikea. Nakita ba natin mga kabayan, tinitira niya si PBBM, as in, tinitira niya si PBBM. Pero itong gunggong na to, itong si Malo, dapat siya dito ay nasa gitna lang. Bakit? Meron kasi siyang negosyo mga kabayan na survey firm, 'di ba? Yung meron siyang pang-survey dito. Yan kasi mga naghawak po ng mga survey firm. Dapat nasa gitna lang po sila at kung magbibigay sila dito ng mga opinion about sa mga leader natin, dapat yung fair. Pero unti-unti kung nakikita dito itong si Malutikea, talagang anti-Marcos mga kabayan. At gusto niya dito yung Duterte lang po. Like for example, dito po sa pagtanggal ng tinanggal po yung holiday sa 2024, yung It's a People Power Revolution. Meron pong post si Tikia na talagang sarap pitikin ng tinga talaga itong gunggong nito. Ayaw ko lang banggitin yung kanyang image. Basta may gunggong talaga So anyways, dito tayo po nila kay Sas. Okay, dito mga kabayan, marami pong nagsasabi na si Sir Ivan daw, bayaran daw ni Romualdez. Okay, kilalang kilala po ako na aking mga viewers na matagal na. Hindi po kilala ng mga Marcos, hindi po kilala ng mga Romualdez or Araneta, at lalong-lalo na, hindi po ako kilala ng mga Duterte mga kabayan. OFW po si Sir Ivan. Ang pinapairal ko dito mga kabayan, ang aking pong paniniwala at nakikita ko naman po sa kanilang mga sa kanilang leadership style or kanilang karakter na sa mga Duterte at sa mga Marcos, kaya ko sila sinuportahan. At dito naman po kay Romualdez, hindi po ibig sabihin na talagang full support ako to kay Romualdez. Hindi po makabayan. Di ba, nakita natin sa last vlog na meron kong ipinakita dito na isang vlogger na talagang full support siya dito kay Romualdez kasi nakasama niya si Romualdez makabayan. As in, nagtrabaho siya kay Romualdez, so kilalang kilala niya si Romualdez. Ngayon, dito naman po sa mga Duterte
Duterte. Kaya nga gusto kong nasa gitna lagi si Sir Ivan. Ayaw kong masyadong tumira ito sa mga Duterte at ayaw ko rin pong tumira yung mga Duterte dito sa mga Marcos. Kaya lagi pong nasa gitna si Sir Ivan. Kaya nga nahirapan ko doon. Saan ba ko ito? Saan ba ko dito kakampi? Kaya dito laging nasa gitna si Sir Ivan. Don't worry, suportado ko po ang dalawa, mga Marcos at saka si Duterte. Ang hindi ko lang magustuhan makabayan, itong mga vlogger na mga DDS. Yung mga rabid po, yung ayaw po kay PBM. Sila ang ayaw ko. Bakit? Alam nyo, todo sila tirada dito kay Romualdez. Pero hindi naman nila totally kilala itong si Martin Romualdez, mga kabayan. Hindi na kilala ho yan personally. Nakasama ba nila si Romualdez? Kilala ba nila? Or ganun ba talaga pagkilala kay Romualdez na dumapig? Ano bang dumapig? Yung parang kumampi dito sa mga makaliwang grupo, mga kabayan. Like for example, sa grupo po nila ni Castro. Do you think ganun po si Romualdez? Do you think yung pagdesisyon niya na hindi po dito pinapa-approve yung confidential funds ni BP Sara dahil po yan kay Romualdez? I don't think so. Hindi po na, makabayan. Sila po buong kamara ang nagdesisyon niya, makabayan. Pero there's a good thing for this. Bakit? Hindi pa naman po yan final pa. Dadaan po yan doon sa Senado, makabayan. So ipapakita natin yung babalita niyan mamaya. Pero dito po sa kay Castro, alam nyo, sa pagtira nyo dito kay Castro, pagtitira nyo dito, siya nga pala, I'm referring to those DDS na mga rabid, yung mga anti-Marcos, makabayan, tira-tira sila dito kay Romualdez. Alam nyo kung sino nagiging bida dito dahil po sa confidential funds? Yung mga kaliwang grupo, makabayan. Napansin nyo ba yan? Di ba masyadong sumikat ngayon sila si Castro, si Brosa, si Raul Manuel, si Colmenares, at saka yung iba pang grupo po ng Makabayan Black. Sila po ang sumikat ngayon. Bakit tinitira nyo kasi lagi si Romualdez at kinakabit nyo lagi itong mga makilang grupo? Kaya nagkaganon, makabayan. Diyan ako takot. Bakit? Once kasi sumikat po yung mga gunggong na yun, yung mga makilang grupo, honestly, ayaw na ayaw ko talaga itong Makabayan Black, makabayan. Ayaw na ayaw ko talaga yan. Talagang allergy ko sa mga pangalan na yan. Ang problema dito, parang gusto nga, alam nyo, dahil naman talaga dito sa mga DDS po ng mga rabid, sila kasi simula dito, bakit biglang sumikat itong mga Makabayan Black, makabayan, or itong grupo po nila na Castro? Sila po ang dahilan. So kaya ako nanawagan dito, mga DDS ko na makabayan, mga kaibigan ko yan, makabayan, sana magkaisa naman tayo. Huwag tayong masyadong tirang-tira ito, mga under below the belt na, yung tira nyo about sa confidential funds, pinapahanapan nyo dito ng gusto nyo like for example dito sa COA audit, makabayan, di ba request to yan ni Pangulong Duterte, ni FPRRD. Gusto niya dito once kasi alam po ni Pangulong Duterte at gusto niya kasing patakbuhin po si Romualdez na paging pangulo. Si FPRRD naman nagsabi noon, di ba, na may plano po si Romualdez na tatakbo bilang pangulo. So gusto niya ipa-audit na muna, makabayan. Alam nyo, lahat naman po kasi ng tao, let's say kung gusto po tatakbo si Romualdez bilang pangulo, karapatan niya yun, makabayan. Lahat ng tao may karapatan po na tatakbo kasi may karapatan siya kung gusto niya mamuno dito sa Pilipinas. So it's up to the people kung sino ang pipiliin dito once tatakbo po itong si Romualdez. Pero for na, makabayan, hindi ko nakikita na itong si Romualdez ay tatakbo po bilang presidente. Hindi ko talaga nakikita yan kasi nga wala pa, sa akin pa lang to, sa aking opinion lang to, at saka analysis po sa kanyang mga ginagawa hanggang ngayon, hindi ko pa nakita yung qualifications ang pagiging presidente dito kay Romualdez. Totoo yan, real talk yan, makabayan. So napakalabo po na itong si Romualdez ay tatakbo bilang presidente. Mas may chance pa na itong si Senator Amy Marcos ang tatakbo po bilang vice-presidente, makabayan, at saka may malaking chance rin po na itong si BP Sara ang tatakbo bilang presidente. Or other way around, makabayan, pwedeng si Senator Amy ang maging presidente, si BP Sara magiging BP, or depende, makabayan. But it's up to them. Right naman po nila ni BP Sara ang tatakbo bilang ating leader. So nasa tao na yan kung sino po ang ating iboboto bilang vice-presidente at sa presidente, makabayan, or magiging successor po ni PBM. So nag-gets nyo ba si Sir Ivan? Sana hindi tayo magkawatak-watak. Dapat solido tayo. Kasi kilala po natin. In the first place, kilala natin kung sino ating kalaban, makabayan. Ang totoong kalaban.
Kasi kapag makawatak-watak tayo, makaproblema naman kasi. Ang problema dito sa mga DDS, meron tayong nakita po ng mga ebidensya at may nakaabot po na information kay Sir Ivan na itong grupo po nila ni Sas Rogando Sasot pumunta doon sa bahay ni Lini Robredo. Sila kasama la doon si Mark Lopez, yung kasama la yung matabain, yung isa, kalimutan ang pangalan mga kabayan. And I'm not sure kung kasama ba nila si Attorney Trixie. Pumunta sila doon sa bahay po ni Lini Robredo at that is confirmed mga kabayan. Ayon po sa ating source at saka ayon po ito sa ibang mga vlogger. Ano ba ang ginagawa nyo doon, Sas, kay Lini Robredo? Bakit kayo punta doon? Pakisagot nga. At least maklear ho yan lahat. Kung ano bang gusto nyo mangyari? Gusto nyo ba nakunin itong si Lini Robredo? Gusto nyo bang i-partner dito kay BP de Sara? At saka si Robredo magiging BP? Di ba? Mas talagang gusto namin dito na maging partner po ng Duterte. Siyempre Marcos din po. Pero kapag susuportahan nyo dito si Lini Robredo, kayo po ay nagiging dilawan na. Or kayo po dito ay nagiging ukok na sa ating lipunan. Di ba? Kilala ho natin yung mga Robredo, kilala natin yung mga Pinklawan, sila po'y salot ng lipunan at sila talaga ay problema dito sa bansang Pilipinas mga kababayan. O dyan pala sa bansang Pilipinas. Minsan kasi maisip mga kababayan na nandyan ko sa Pilipinas eh. Where actually, nandito po ako sa Saudi Arabia. Sa ating mga bagong subscribers, nandito po si Sir Ivan sa Saudi Arabia. Okay? So pag-usapan natin, ito kasi ipinakalat po not ipinakalat, itong sagot kasi ni Raul Manuel Makabayan doon po sa sinabi ni PBM or explanations niya kung bakit hindi isinali ni PBM yung EDSA People Power Revolution. Before ko sabihin sa inyo yung aking opinion Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita para clear ho lahat, maintindihan natin lahat Makabayan. So for more details, let's watch this. Hindi na holiday ang EDSA People Power Anniversary sa susunod na taon. Sa inilabas na holiday calendar ng Malacanang, 10 araw ang idineklarang regular holiday sa 2024. 8 naman ang special non-working days. Pero hindi nakasama ang EDSA People Power Anniversary na ginugunita tuwing February 25. Noong mga nakaraang taon, laging kasama sa unang bugso ng anunsyo ng mga holiday ang People Power. Agad itong kinondena ng grupong Project Gunita. Anila, isa na naman itong tangka ng pamahalaan na takpan ang brutal na diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon naman sa Office of the President, nire-respeto nila ang paggunita sa People Power. Pero hindi raw ito naisama sa listahan dahil pumatak daw ito sa araw ng Linggo. Rest day naman daw yan ang karamihan sa mga manggagawa, kaya hindi raw ganun kalaki ang epekto nito sa ekonomiya. Mapapansin naman na ang Feast of the Immaculate Conception of Mary ay natapat din naman sa araw ng Linggo, pero kasama pa rin ito sa mga special non-working day. Sabi po ng report ng Makabayan, nung last year and the other year daw, bakit daw isinama itong EDSA People Power Revolution sa special non-working holidays? Di ba? That is Makabayan. Papakita ko lang aking screenshots. Ang sabi kasi ng reporter, isinaba daw last year on the other year, pero that is Saturday naman Makabayan. So February 25 and the other year, that is Friday. Saturday and Friday. So explanation dito ni PBM, Sunday naman kasi. So no need na ilagay sa listahan kasi Sunday naman yung Makabayan. It was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February 25 falls on a Sunday. There is a minimal socio-economic impact in declaring this day as a special non-working holiday since it coincides with the rest day for most workers and laborers. So yan po ang sinabi ni PBM. Pero hindi kasi yan naintindihan po ni Raul Manuel Makabayan. Parang sinupalpal niya dito si PBM. Sabi niya, given our very low expectations of this admin when it comes to remembering the country's past, here's the list that the admin can do. Ayusin ang palusot. Yan ang sabi ng Makabayan, ayusin daw yung palusot ni PBM. Hindi kailangan ng kahit pisong intelligence fund para makahanap ng magandang palusot. Abay, gunggong talaga ito. Hindi naintindihan Makabayan. Sinabi na nga na Sunday po, timing kasi sa Sunday. Pero ang gusto kasi nila Makabayan, malagay daw ito sa listahan. Kung ako na ito yung masusunod, no need na po ilagay sa listahan itong EDSA People Power Revolution Makabayan. Kasi wala naman pong kwenta ho yan.
yan. At palpak na palpak po yung EDSA revolution nila. Sa panahon po ng 1987, palpak na yan. Sa second nila, nangyari doon kay IRAP, palpak talaga yan. At saka kay GMA, mas lalong palpak makabayan. Hanggang sa current day, hanggang sa panahon natin ngayon, yung lumipas po na, yung last February 25 makabayan, di ba marami bang nagpakita nung panahon na yun? O marami bang sumama dito sa kanilang grupo makabayan? Di ba iilan lang po? Mas marami pa nga yung mga rebulto ng Ninoy Aquino doon na may rebulto na makabayan. Mas marami pa nga yun kaysa sumama sa kanilang rally. Di ba? So hindi na ako kailangan kasi wala na pong naniniwala sa kanila. Dito po sa revolution na yan, hindi naman. Alam nyo, ang magandang revolution, yung panahon po ni Andres Bonifacio, yung revolution po sa panahon po nila sa Mactan, yung si Lapu-Lapu Makabayan, revolution pa talaga yun. Hindi naman siguro si Raivan. Sa panahon na po ni Andres Bonifacio, yun ang totoong revolusyon. Kasi ayaw po ni Andres Bonifacio na hawakan tayo ng ibang bansa makabayan. Yun po ang totoong revolusyon. Pero ano ba ang epekto ng ginawa nila na revolusyon sa Pilipinas? Ipapakita ko sa makabayan. Ito po yung sinabi ng ating kababayan po, ating kaibigan po na vlogger doon sa Twitter. Sabi po dito ni Fester, EDSA is the biggest bodol. And totoo naman talaga yan, agree Sir Ivan dyan. Kapag sinabing EDSA, sabi niya, ang maalaala ko, pinalaya ang mga founders ng teroristang CPP, NPA, NDF. Pangalawa, bininta ang maraming ari-arian ng gobyerno sa mga kaibigang oligarchs ng napakamura. Check, totoo yan makabayan. Sabi ba dito, bagsak ang ekonomiya at walang nagtitiwalang mag-invest sa Pilipinas. Kaya nga nalugmok yung Pilipinas sa panahon ni makabayan. At sa hanggang ngayon, kaya nga nag-utang-utang po yung Pilipinas dahil po dito sa mga yiluhan, dito sa mga dilawan makabayan. Dahil po sa revolution na yan, hindi maganda ho yan. At saka wala pong magandang epekto yung revolution. Isipin nyo lang kung hanggang ngayon or yung kung hindi po napababa sa pwesto si late President Ferdinand Marcos Sr. makabayan. 'Di ba? Siguro napakaunlad na ng Pilipinas ngayon. Pero pilit nilang pinababa yun, nagkaroon sila ng EDSA Revolution, People Power, kasi nga merong gahaman merong gahaman po sa kapangyarihan yung si Kurikong Makabayan. Kasi siya po dito ay sinuportahan ng mga makakaliwang grupo, ng mga komunista, kasi nga meron silang personal interest dito. Gusto lang hawakan po yung Pilipinas Makabayan. Gusto silang mangurap po sa Pilipinas. Kaya nagkaganon po. Kaya nga sinabi ko tong palpak yung 97 na people power nila, at saka lahat po ng mga people power, walang kwenta talaga yan. Kasi once magkaroon dito ng EDSA Revolution, magka-problema rin po ang Pilipinas makabayan. So yan po ang napala ngayon ng mga pinklawan, wala nang naniniwala sa kanila tungkol ito sa EDSA Revolution. Kahit pwede naman sila na mag-celebrate makabayan next year, February 25, kahit wala sa listahan, no problem ho yan kay BBM. Mag-celebrate sila ng sila lang po at hindi na kailangan ilagay po sa listahan, di ba? Ngayon mga kababayan, remember na may sinabi ho ako na meron kasing isang ayaw po sa mga Marcos na gusto kasi nilang pinaparesign na dito si PBM. Ang sabi niya makaabayan at meron siya kasing gusto dito na ipapalit daw kay PBM. Sabi dito ni Alex Bonifacio, if Marcos Jr. really wants the Philippines to be a great country, he needs to resign and let Sara Duterte take over. Abay, bubo ito makaabayan. Hindi niya siguro alam na sinabi na po ni BP Sara, di ba gusto niya pinaparesign si PBM kasi gusto nila si BP Sara ang magpapalit makabayan or mag-take over. 'Di ba naalala ba natin na lagi yang sinasabi ni BP Sara for how many times? 5 times ba or 6 times if I'm not mistaken. Sabi niya si PBM, he's doing a good job. Sabi niya si PBM, ang ating presidente, ginagawa niya ang lahat para paunlarin po yung Pilipinas. Si PBM sinabi niya for the third time, naalala ko doon sa isang eskwelahan ba yata yon na meron siyang speech makabayan, nasa hindi na kailangan, alam niyo si PBM, ginagawa niyang lahat ito para matugunan po yung problema dyan sa Pilipinas. Ngayon, gusto niyo na mag-take over si BP Sara. Mismo na nga si BP Sara nagsabi na okay ang presidente natin, ginagawa niya ang lahat at maganda po yung epekto ng ginagawa ng mga proyekto ni PBM ngayon.
Hindi nila kasi maintindihan niya makabayan at hindi nila yan naintindihan at ayaw nilang intindihin yan. Bakit? Kasi meron silang personal interest dito. Like for example, dyan po sa mga vlogger na talagang maka Duterte talaga, pure Duterte sila, gusto lang mamuno si Pipi ni Sara. Bakit? Kasi sa isip na makabayan, magkakaroon sa dito ng posisyon dyan sa gobyerno natin, dyan sa Malacanang. Nagmamadali naman kasi sila. Dapat hintayin nila yung time po ni Pipi Sara. Mangyari naman po yan. Hopefully soon, mangyari ho yan. At saka si PBM, may trust naman po dito kay Pipi Sara. Dapat maghintay kayo. Hindi yung araw-arawin yung tirahin dito si PBM. Gusto nyo na pababain na si PBM. Gusto niyang pinaparesan ito si BBM, hindi mangyayari yan. Bakit? Kasi maraming naniwala dito na makabayan natin kahit hindi po mga pulahan, kahit hindi po mga loyalista, hindi Marcos supporter, o hindi po yung mga rabid, mga DDS, marami pong naniwala kay PBM na maganda po ang papatakbo ni BBM sa economy natin. Alam nyo yung mga problema, yung kinakaharap ng ating gobyerno ngayon, yung problema po na kinakaharap ni BBM, nire-resolve ho yan ni BBM. Pero ang problema na yan, sa panahon po yan ni Coricong, dun sa panahon po yan ni Panot, yan po mga problema na yan, at saka doon po sa issue nila panahon po ni IRAP, ni GMA, yung problema na yon, di ba dumaan po si FPRD. At least natugunan po yan ng konti ni FPRD. Pero dito, we are very lucky na naupo po yung mga Marcos kasi napagpatuloy niya yung nasimulan po ni FPRD Makabayan. So at least, malapit na tayo doon na makakaahon. Hopefully, dapat magtulungan lang po tayo at maniwala tayo sa mga Marcos. Ganon lang po yung Makabayan. Hindi yung baba na ka na dyan, resign ka na dyan kasi hindi maganda yung ginagawa mo. Buti ka pa, nakita mo ng ganyan. Pero yung ating Vice Presidente, si Pipi ni Sara, nakita niya yung ating Presidente, maganda yung ginagawa. So yung mga taong ganyan Makabayan, yan po'y pure na mga dilawan. Yan po'y pure na mga anti-Marcos. Sumakay lang ho yan sa mga Duterte, even though hindi man sila totoo na Duterte, sila po'y maggunggong talaga eh. Yan po'y sumasakay lang Makabayan kasi meron silang vested interest. Yan ang totoo, di ba? Alam nyo, siya nga pala, sa mga doon po sa mga critics ni PBM, naalala ko nga pala, kumusta na ang inyong sinasabi na malapit nang malapit nang matatanggal na si PBM before the end of this year daw. Uy, malapit na, October na tayo, paspasan nyo na po. Malapit na po matapos ang 2023, nandyan pa rin po si PBM, still kicking and alive and is doing good. Diba? Nakikita pa rin natin. Hindi na kailangan, alam nyo, yung mga sinasabi nyo, fake news. So yan, diba? So anyways, meron ko papakita sa inyo mga kabayan na balita tungkol dito sa confidential funds kasi dadalhin ho yan doon sa Senado. So for more details, let's watch this. Hindi kontento ang ilang senador sa ginawang paglilipat ng Kamara ng confidential funds. May tinanggal na confi funds na gusto raw nilang ibalik. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Taliwa sa sinabi ng komite ng Kamara kahapon, hindi pa raw done deal sa Senado ang mga inilipat na confidential funds sa mga ahensya para sa 2024 national budget. Ayon mismo kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, bubusisiin pa raw ng Senado ang pagtanggal ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communications Technology. The Senate Majority Leader Joel Villanueva, ilalabang maibalik ang confidential funds ng DICT. Importante raw kasing mapalakas ang cybersecurity ng ahensya, lalo't talamak ang cybercrimes. Bagamat tinanggalan ng confi funds ng small committee ng Kamara ang DICT, binigyan naman nila ito ng 25 million pesos na maintenance and other operating expenses o MOOE. Bukod sa DICT, gusto ring masiguro ni Senator G.V. Ejercito na magkakaroon ng confidential funds ang Department of Justice. Sa gitna ng usapin sa confi funds, kumalat sa social media ang umano'y 331.9 million pesos na confidential funds ng Senado. 1.61 billion pesos daw ang sa Kamara at 2.25 billion pesos ang Office of the President. Kabilang sa nag-post niyan online, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Gate naman ni Senator Angara, hindi totoong may confi funds ang Senado sa taong ito. Just to clarify, there's no confidential fund for 2023 and I don't believe there's any confidential fund in the Senate also for 2024. Hindi raw confidential funds ang tinutukoy ng 331.9 million pesos kundi extraordinary and miscellaneous expenses.
Ito ay pondo para sa pagkain, transportasyon at official travels ng mga senador. At lahat ng yan, pwede raw i-audit. May peculiar forms of audit siya, like yung audit ng confidential intelligence is only given, the reports are only given to certain people. Senate President, the President, kasi nga sila yung, kumbaga sila yung may clearance to see saan ginastos. Kasi nga may security implications yun, di ba? Tinawag din ng Kamara na fake news ang kumakalat na impormasyon online. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Pero banat ni Roque sa sinasabing extraordinary and miscellaneous expenses, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. ang Office of the Ombudsman naman humiling sa Senado na ibaba sa 1 milyong piso na lang ang kanilang confidential funds sa 2024 at 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ngayon ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging transparent sa paggastos ng pera ng bayan. Sa inilabas na statement ng House Secretary General, giniit na walang confidential at intelligence funds ang Kamara. Bukas daw sila sa audit at pasado rin sa pagsilip ng Commission on Audit. Inilabas ang pahayag na yan kasunod ng isang panayam kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Duterte, dapat i-audit si Romualdez na anyay buwebuelo para sa pagtakbo bilang Pangulo. Depensa pa ni Duterte, gagamitin ni VP at Education Secretary Sara Duterte ang Intelligence Fund para maibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Matatandaang 150 million pesos ang hinihinging confidential funds ng PISE para sa DepEd pero tinanggal ng So may Kamara. chance pa makabayan na makaroon po ito ng confidential funds yung Office of the Vice President, yung DepEd, yung DA. So for me kailangan talaga ng confidential funds na makabayan. Like for example dito rin po sa DICT, kailangan ho yan. And speaking nga pala of DICT makabayan, di ba, sunod-sunod dito yung nagkaroon ito ng hacking incident. At saka yung latest nga na hacking incident makabayan, yung DOST. After ho yan sa PSA, pati rin po yung DOST makabayan, na-hack na po. Bakit kaya nagaganon? Di ba, marami ng questions kasi, nung nagkaroon dito ng desisyon, or parang doon sa Kamara makabayan, na hindi po ito mabigyan po ng confidential funds, yung DICT, parang sunod-sunod yata yung hacking incident. Di ba? Parang sakto yata ang ating analysis makabayan. But before that, ipapakita ko muna sa inyo yung ibig kong sabihin na talagang ipinapakita na dito yung pangil ni PBM para po sa gobyerno natin doon po sa mga salot ng lipunan makabayan. Di ba? Talagang sinampulan niya dito yung Pugo, ipinadeport niya yung Pugo makabayan, yung 35 po dito na mga Chino na sangkot po dito sa scam hub ng Pugo. So, for more details, let's watch this. Balik China na ang 35 Chinong naaresto dahil iligal na nagtrabaho sa bansa. Tie wrap ang nagsilbing posas ng mga Chino nang dalhin sa NAIA mula sa gusaling umano'y scam hub sa Pasay. Nahuli sila roon noong Agosto at doon din nakadetain ng mahigit 2 buwan. Ikatlong batch na sila ng mga pinadeport na Chino at ang huling batch ay sa susunod na linggo raw ililipat. Nauna nang ipinadeport ang 75 Chino at 14 na Malaysian na nahuli sa umano'y scam hub. Okay, so ulitin natin makabayan, hindi po lahat ng mga grupo ng Pogo ay sila, mga ok-ok. Meron po nagtatrabaho po ng matitino makabayan kasi nga by grupo-grupo kasi yung Pogo eh. Pero wala naman pong wala pong batas hanggang ngayon, wala pang batas na nagbabawal dito sa Pogo. Ang problema kasi ng ibang grupo po ng Pogo makabayan, kinonvert kasi nila ang kanilang trabaho into scamming. Ito itong pagiging scammer. Like for example, doon sa scam hub, at saka sa lab scam po tawag yung makabayan, at saka marami pang iba. Yun po ang ipinadeport po ng Pangulo natin, ng gobyerno natin. So dapat po nila itong maramdaman po yung pangil ni BBM. Even though hindi natin siya nakikita na nagmumura, hindi siya natin nakikita na nagalit in front po sa kanya mga interviews, pero naniniwala ako dito sa sinabi po ni Is Bersamin na during po sa kanilang mga meetings everyday, iba po si BBM doon kaysa nakikita natin sa mga interview mga kabayan. Talagang natakot sila kay BBM. Natakot sila ito na magalit. Like for example, dito po sa nangyari sa sunod-sunod po na hacking incident,
dismayado po si PB mga kababayan. But before ko ipapakita sa inyo yung balita, siyempre, isa naman natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Isa naman natin po ang ating mga channel members. Sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Sis Queen, Fitz Calante, Russell Terrowell, VB Bar, and Mel Grace Holmes. Siyempre, shoutout nga pala sa ating mga silent viewers. Thank you so much. At syempre mga kabayan, kasama rin po natin si Mama Riquez Hernandez, Milagros de Rilo, Rin Valdez, Brian Baltasar, Adriano Estrellado, Erwin Signoren, Leonardo Steliero, nandyan rin po si Girly from Medina, KSA. Hi to Ella V and Rick Villar Vlogs na nandyan sa Dubai. Hi to Linda Lim, Army Lagaso, Mighty Baisa, Rose Guevara, Aurora David, Erika Mapagmahal, Bayani Pito Tobias, Ralis Carlinga, Teresita Tumalewan, Jima Nabarti from Dubai. Hi to Shane Sibal. Nandyan rin po si Cleo Pares 89 TV from Hilongos, Leyte, and they are watching from Paris. Share po natin si Evangeline Atienza at sa kanyang mga friends na nandyan sa Dubai, si Marlo, Hasmin, Marisa, Girly at ang mga Luta family. And hi to Lolita Banayanes from Dubai, and hi to Jeriel and Jimboy Tulen by Rodolfo Ranadarabor. Nandyan po si Josephine Abiba at pamilya dyan sa Zambales. Hi daw sa Abiba and Pagikan family, and hi to Tuna Villa from Santa Mesa, Manila. Mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung balita tungkol dito sa sunod-sunod po na hacking incident. Diba yung pinakauna na hack mga kabayan, yung PhilHealth ba yun? At saka sumunod dito yung PSA, at saka sumunod dito yung about sa DOST, yung sa science mga kabayan. So dito, dismayado na po si PBM. Hindi na maganda yung nangyari. At para talaga ditong merong inside job mga kabayan. Dahil nga sa, parang hindi dito aprubahan po yung hinihingi po na confidential funds ng taga DICT, baka rin po may ginawa na mga anomalya ang DICT mga kabayan para po maprubahan ang kanilang confidential funds. Hindi ko sinabing totoo yan ha, para lang po, parang, okay? So, jump naman tayo sa ibang usapin mga kabayan. Pag-uusapan na natin itong senior citizen na kung saan na-scam dito ng isang parang partner po, isang pamilya mga kabayan. Kasi pinalabas nila dito na itong senior citizen na 77 years old na ba yun, na isang lola. Siyempre, need rin po niya ng partner mga kabayan, at saka sabi niya, parang meron ditong nakipag-chat sa kanya na isang foreigner. Pero itong foreigner mga kabayan ay gawa-gawa lang po ito ng pamilyang ito. At ito yung na-trace po ng NBI kasi nga nagdududa na dito si lola na parang siya po in-scam na dito. So for more details, let's watch this. Arestado sa Las Piñas ang mag-asawang sangkot umano sa love scam. Ang kanilang biktima, senior citizen. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kalma lang. Sandali lang, kalma lang. Okay, kalma lang. Kalma. Hindi na nakapalag ang babaeng yan nang harangin ng mga pulis sa Money Remittance Center na ito sa Las Piñas. Police kami. Kalma lang. In-honor siya matapos mahuli sa aktong nagwi-withdraw ng pera na galing umano sa love scam. Nagpasaklolo pa ang babae sa kanyang mister pero hinuli rin siya. Ang mag-asawa itinuturong ng biktima sa 72 anyos na lola sa Batangas. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, Marso nang makilala raw ng matanda ang Amerikanong si Evans Maxwell sa Facebook. Nagkamabutihan daw ang dalawa hanggang sa nahulog ang loob ng lola. Nang tumagal, paulit-ulit na raw nang hingi ng pera si Evans. Bilin pa raw niya magpadala ng 700,000 pesos sa isang Louis Petere at 1.3 million pesos sa isang Leiden Patere. During the conversation, nag-promise tong si suspect na parang dadalhin siya sa US. So, nanghingi ng pera, allegedly, for documentation, yung facilitation of yung pagpunta niya dun sa US. Matapos ng ilang beses na pagpapadala, nanghingi ng prueba ang senior citizen kay Evans, pero walang maipakita. Dito na raw siya kinutuban. Nung nag-chat ulit na para naghihingi ng dagdag, dun siya nakaramdam. Nai-scam siya. So, nagpunta na siya sa office namin. Hanggang sa natuntun na ang dalawang suspect nang kuhanin nila ang 50,000 pesos na perang huling ipinadala ng biktima. Sa ngayon, hawak na ng mga pulis ang dalawa na naharap sa kasong swindling, estafa at computer-related fraud.
Bine-verify pa kung totoong tao ang Evans Maxwell, nakausap ng matanda sa Facebook. Okay mga kabayan, yung ma-in love tayo, wala naman kasi sa edad yan. Yung love is wala talagang expiration ho yan. Kahit 100 years old ka na, 200 years old ka na, nandyan pa rin po yung love mga kabayan. At may malaking chance pa rin na ikaw po yung ma-in love. Pero sa ating mga senior citizen, bantay-bantay ho tayo. Kung sakaling meron pong nakukort sa inyo, gustong manligaw sa inyo na baka baka sa tingin niyo na pipirahan lang kayo. So bantay-bantay tayo kasi 'di ba alam mo natin at aminin natin parang magiging soft tayo kaagad kapag na-in love tayo. So ibibigay natin ang gusto nila or yung kabila naman ibigay sa atin. Pero kapag naramdaman ho natin na hindi na maganda yung ginawa mga kabayan, parang pagpupirahan ka na, yung ganon. So iwasan na ho natin 'yan, okay? So don't worry sa ating mga seniors po na hanggang ngayon na gusto pang ma-in love or gusto pang magkakaroon ng partner, nandyan na po yan sa gilid-gilid ninyo. So, hintayin na po natin, okay? So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-uusapan natin mga kabayan, ito rin ang tungkol po kay Mar Balbuena or Mario Balbuena mga kabayan. But before ko ibibigay sa inyo yung nag-message sa atin na information mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. So, for more details, let's watch this. Tuloy na tuloy ang tigil pasada sa Lunes. Bahagi yan ng protesta para sagasaan ng umano'y korupsyon na nagpapahirap sa mga driver. Narito ang aking report. Wala na raw atrasan sa Lunes ang kinakasang tigil pasada ng grupong Manibela. Kabilang sa mga kakalampagin nila ang mismong tanggapan ng LTFRB sa Quezon City pati ang Malacanang. 600 ruta raw sa Metro Manila ang inaasahang maapektuhan ng strike dahil sa 1,000 miyembro ng Manibela ang sasali. Ang kanilang reklamo, ang umano'y laganap na korupsyon sa loob ng LTFRB na konektado raw mismo sa PUV Modernization Program. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, talamak ang lagayan system sa loob ng LTFRB dahil ito raw ang pampadulas para makakuha agad ng prangkisa ang mga operator. Hindi raw yan mapagtatakpan ng ahensya kahit binawi na kamakailan ng dating executive assistant ni Chairman Chofilo Guadiz na si Jeff Tumbado ang kanyang mga revelasyon tungkol dito. May nakialam dito para ho umatras yung ating whistleblower. Papatunay lamang ito na yung programa pang-iipit ito para po magkaroon ng korupsyon doon sa loob ng ahensya. Malinaw po yan. Babala tuloy ng Manibela, oras na hindi raw pagbigyan ng hiling nilang itigil lang implementasyon ng PUV modernization at alisin ang deadline sa validity ng kanilang prangkisa, magtutuloy-tuloy daw ang kanilang mga tigil pasada. Sa ating Pangulo, gusto natin na marinig niya yung aming hinaing na matagal nang pinapakiusap namin sa kanya. So yung tigil pasada po, dire-diretso po ito kung hanggang saan abutin yung aming sikmura ng gutom. Kinontra naman sila ng ibang transport groups, gaya ng grupong Magnificent 7 na kinabibilangan ng Pasang Masta, Fedrodap, LTOP, Acto, Stop and Go, Altodap at Piston. Tanong tuloy ni Balbuena, baka nakasama sila sa nakikinabang sa katiwalian sa LTFRB. Hindi sila sasama, never ko po silang niyaya, never ko po silang nilapitan para po sumama dito sa aming laban dahil baka naman, lagi silang nakatambay dun sa LTFRB, baka sila po ang nakikinabang doon. Hirit naman ng Magnificent 7, lumang tugtugin na kasi ang tigil pasada. Mas mainam pa rin daw na idaan sa dialogo ang issue para ma-resolba ang problema sa jeepney phase-out. Sa kabila nito, nilinaw ng transport groups na hindi nila isinasantabi ang issue. May posibilidad din daw kasing maglunsad sila ng sariling transport strike kung hindi masusolusyonan ang talamak namang paungutong sa Metro Manila. Napakabigat ang mga ibinibigyan ng kinukolekta na yung mga butaw ng mga jeep sa mga terminal ay pinabubulabog ni kumatakbong kapitan pag hindi mo ibigay yung mga butaw sa kanya dahil kailangan daw nila ang pera ngayong eleksyon. Ganun ho, katindi. Nagpulong naman kanina ang MMDA kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno para sa paghahanda sa tigil pasada. Kinakasa na raw nila ang mga contingency plan at ang itatayong multi-agency command center. Malaking posibilidad bang kabayan na yung sinasabi po dito ni Tumbado na meron sila mga ebidensya, yung screenshots, yung audio recording, baka gawa-gawa lang yung mga kabayan at wala talagang ebidensya. May nakapagsabi kasi na itong si Tumbado ay nakaganyan kasi tinanggal siya sa LTFRB mga kabayan. Kaya dito,
mukhang sinira niya dito si Guades at saka pati rin po yung taga DOTR Makabayan. Ngayon, tulad po sa sinabi ko na meron pong nagbigay sa atin ng informations tungkol ito kay Mario Balbuena na kung saan nakasama niya ito Makabayan. Kahit hindi pa ito Pangulo ngayon kahit hindi pa ito naging Pangulo ng Manibela, kilala niya na itong si Balbuena Makabayan. Sabi po dito nating solid viewer na I think may-ari ho siya dito ng isa sa mga transport groups pero ayaw lang pangalan Makabayan because kailangan natin siya na protektahan po ang kanyang identity. Sabi dito, "Hi, regular akong taga-subaybay mo sa YouTube. May tip lang ako regarding Manibela, especially Mario aka Mar Balbuena. Bigyan kita ng idea who is Mar Balbuena. Siya ay Ilocano at nakatira dyan sa Pasay City. Nagsimula yan sa ilalim ng MRT station dyan sa Pasay na biyaheng LRT to MOA. Makikita mo yung mga lumang mga jeep at sasakyan na napakaluma at sobrang karag-karag. Yung karag-karag sa amin, yung sana sasakyan na parang isang ubo na lang, dadapa na Makabayan. Yan po ang karag-karag. Sabi ito, nagsimulang member yan doon. At di kalaunan, naging tagapangulo ng biyahe na yon. Kilala ko yan ng personal kasi sa sobrang lakas ng datingan niya, naging hawak niya ang SM MOA na noong araw ay talamak ang kolorom sa lugar na yan at ang may hawak na mga kolorom sa MOA na tumatakbo sa Cavite, Parañaque, Las Piñas, galit yan sa gobyerno. Kasi na nagsimulang maghigpit ang Transport Authority, Villafranca, head ng traffic ng Parañaque sa mga kolorom, imagine mo, ang laking pera ang nawala sa kanya kasi lahat ng kolorom sa kanya nagbibigay. So dyan po involved po ang pera Makabayan kaya nagaganyan po itong si Balbuena. May pera kasi at saka ito mga kolorom nagbibigay sa kanya ng pera. So alam yan ng mga dating leader ng transport sa MOA. Dagdag pa dito, at pag hindi pa siya happy sa perang hawak niya, magpapa-operate ulit siya ng huli para manghingi ulit sa mga operator ng kolorom. Siya din ang pasimuno ng welga sa SM. At alam yan ng pamunuan ng SM, sila si Wilbert Lee at Anthony Hernandez, ang hindi alam na makasama sa mga nagwiwelga ay kaya ipinatigil niya ang welga dahil bayad yan. At personal din niyang kilala na Pasang Mazda Chairman Kaobit Martin na minsan nang nakabangga niya, nag-umpisa yan sumanib sa kaliwang grupo noong mapasama siya sa grupo ng transport sa Bulacan at pangpangga ni Chairman Danilo Yumol. Nakilalang affiliated sa grupo ng Piston ng Makakaliwa na noong araw, di ba siya din ang namuno sa Wilga noong SUNA sa Pangulong PBM. Yes, sila po nauna nun, silang yung Piston at saka sila po yung grupo nila ni Danilo Yumol Makabayan saka sila po si Balbuena. At kung itatanong mo kung saan idinaos yung presko nila ng whistleblower, di ba sa UP, ang alam ko din sa MOA, may isang pangulo ng transport group sa Cavite, siya ang itinuturong nagpapatay at hindi yan lumalakad ng walang dalang baril. At ang tanong, siya ba ay legit na operator ng jeep? Sabi niya Makabayan, hindi daw po. Tingnan nyo yung mga pasabog nila tungkol kay Balbuena. So meron talang ginagawa ito, nakabulustugan si Balbuena Makabayan. Kaya ayaw niya na mag-pursue or ayaw niya ito na mag-prosper yung ginagawa na programa ng gobyerno natin ng LTFRB, yung PUB Modernization Makabayan. Bakit? At meron po itong si Balbuena nakasangga dyan sa Senado. Sabi dito, ang koneksyon niya sa Senate ay si Grace po. Pansinin mo, ang gusto palagi ni Grace po ay ipatigil ang modernize ng jeep. Pinatakbo niya yan party list pero hindi umubra na disqualified for some reasons yung Wilbert Lee na protector niyan sa SM congressman na ngayon as party list from Bicol, sila ang mga magkakasama. Kaya pala palaging tutol itong si Grace po mga kahabayan. So parang kumampi siya dito sa grupo nila ng ng Manobela. Sabi ba dito ng ating puting ahas, sobrang
sinungaling niyan si Balbuena ng Manibela. Sabi niya, nasa 200,000 daw silang member na dadalo sa welga ng mga operators na hindi ang totoo niyan. Nasa 180,000. Ang dami pala na, 180,000 ba? Or 1,800? Sabi lang, totoo niya, nasa 180,000 lang ang jeep sa buong Pinas kasama na modern jeep. Sinabi pala ni Balbuena na 200,000 lahat ng mga jeepney drivers ang sasama, pero hindi ng totoo makabayan kasi ang lahat po ng jeepney sa buong Pilipinas is only 180,000. So dito nagpakilala sa makabayan, sabi niya, ito nga pala ako. Nagpadala ako ng mga buses ng kumpanya ng Uniteam. I created this FB para na-comment ako sa mga channel mo. Alam mo naman mga pinklawan para maprotekta ko legit FB ko. So legit ang kanyang information mo kabayan. At legit po ang kanyang Facebook account. Sabi niya, naalala niyo ba yung nasa likod po ni Balbuena? Yung pag-interview mga kabayan, yan po. Yung Laban TNBS. Yan po ay grupo ng mga pink clown makabayan. Certified pink clown ho yan, ang Laban TNBS. So ang nasa likod dito ni Balbuena sa kanyang pag-iingay, mga pink clown yan, mga dilawan at saka yung kalyado niya na mga salot ng lipo na makabayan. So sila na po dyan. Kaya ayon lang sumuporta dito sa gobyerno natin kasi nga hindi na sila magkakapera to makabayan. Ako, gustong gusto ko talaga na mapostro ang POB modernization. Hindi na kailangan natin yung mga karag-karag na yan kasi ang karag-karag makabayan, dyan kasi yung umpisa yung mga pollution sa atin. At saka yung karag-karag na yan, di ba? Kasi kadalasan, dyan kasi nangyari yung mga snatching, yung magnanakaw, dyan po sa karag-karag makabayan, di ba? Kasi kumakapit na sila at saka parang nagiging dito yung ang tawag dyan, yung paalis-alis na po ng jeep makabayan. So pero mga snatcher pala yan eh. So dyan po nangyari sa mga karag-karag o sa mga luma po ng mga jeepneys mga kabayan. So dapat dito kay Crispo, pitik itong gunggong nito eh. Ayaw niya pala sa POB modernization. Sabi niya meron dang nakita ko nga sa balita, sabi ni Crispo na meron dang dito daw sa nangyari sa POB modernization, meron lang nangyaring corruption diyan mga kabayan, di ba? For me, suportado ko yung POB modernization. Okay? So anyway, shout out naman natin mga kabayan. Nandyan po si Ma'am Jillian Quezon, Angelita Holsanger, Jessa May at sa RMG Fox ng QC. Hi to Ryan from Virginia, USA. Shout out po natin, hi to Carclia, CCTV, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Biyahe ni EJTV, nandiyan rin po from South Korea. Hi to Adronico, Pito Bira Jr., Lisinio Onabia, Pusong Inami, or Sis Queen. Hi to Nonoy Floren Hills, Winston Dantes, Evangeline Linsangan, hi to Bergie Unggang, Pompey Barriera, Mercedes Flores, and hi to Bots Estelia. At nandiyan rin po si Rebecca Abad, Manuel Yambao, Idna Akbayan. So yan po yung mga nakaabot ng balita ngayong araw makabayan. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw mga kabayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, Ikaw ay mabuti. Ako ay tapat sa iyo ang papuri at pasasalamat. Patnubayan niyo po kami sa buong maghapon. Ingatan niyo rin po ang aming anak, kapatid at magulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.